everyone. Let us all stand po. Let us start with the reading of God's Word. In Tagalog, Nehemiah chapter 8, verse 5. Si Ezra po para siyang sina Bishop, sina Pastora Carmela. Tagapagturo po siya ng law, ng pinaka-Bible po nila. Si Ezra yon. Isa siyang tagapagturo ng Torah. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinakatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Yung pinaka-Bible po nila. So, ang setting po parang ganito. Nagkatipon-tipon po sila. Tapos, binuksan po ni Ezra yung Torah at binasa po niya iyon. Ang sabi ni Ezra, purihin si Yahweh ang dakilang Diyos. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. At nagsiyuko sila at sumamba kay Yahweh. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. So minsan po, di ba, may ituturo yung mga pastor natin or may mababasa tayo sa Bible, tapos malulungkot tayo kasi habang nakikilala po natin si Lord, nakikilala din natin yung sarili natin na, ay, ang dumi ko pala, ay, ang dami ko palang masasamang naiisip, ay, hindi pala tama ito. Nakikilala po natin yung karumihan natin habang nakikita natin yung kabanalan ng Diyos. So umiyak sila. Pero ang sabi ni na Ezra, ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos. Kaya't huwag kayong malungkot o umiyak. Wika ni Nehemias na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Ang sabi niya, the joy of the Lord is your strength. Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagian naman nila ang mga walang pagkain at inumin sapagkat nauunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. So noona, na nabasa sa kanila yung kautusan, nalungkot sila, nabagabag sila kasi nakita nila yung karumihan nila. Yung mga dapat nilang gawin na hindi nila ginagawa, nakita nila. Pero nung bandang huli, nagsaya na sila, nagdiwang sila. Kasi ang sabi niya, ang kaligayahang nagmumula sa Diyos ang inyong kalakasan. So parang tayo po ngayon, di ba? Pag labas natin sa church na ito, masaya tayo, magaan yung pakiramdam natin. May peace tayo, payapa tayo. Kasi nakita na po natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. And so Lord, we thank you today na dinala niyo po kami sa lugar na ito para marinigan yung mga salita, para maranasan po namin ang kabanalan ninyo, ang pagmamahal ninyo, ang awa nyo at biyaya nyo sa amin, Lord. Hindi man po kami karapat-dapat, pero dahil kay Jesucristo, thank you, God. Hallelujah, Lord. We thank you. Ngayon po, nasa harapan nyo na kami, na wala nang takip. The veil has been torn. We come to you boldly, Lord. We ask for your blessings this morning. We ask for your new mercies, God. We ask for your anointing to seal this place, Lord. With the Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit be upon this place. Cleanse this place. Cleanse our hearts, God, that we may be pleasing unto you, Lord. Let our worship be a pleasing fragrance upon your throne, Lord. Let your will be done in this place and let your kingdom come. In Jesus' name, amen. Let's worship.
day you've made. So I will rejoice and be glad in it. And this is where I believe, God, you are more than enough. You're more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. So, oh my soul, bless His name, and all that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Thank you, Jesus. Jesus will come one day. You are worthy of all. You're worthy of all my praise. 'Cause you are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. I speak joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. So oh my soul, come bless His name, and all that is within me say, the joy of the Lord is my strength. Be filled with the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Let it be your strength. The joy of the Lord is my strength. I command my soul, oh my soul, come bless His name, and all that is within me say, the joy of the Lord is my strength. We delight in you, Lord. You give us peace, you give us wisdom. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, thank you. Oh, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, oh, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, pour down, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, the joy of the Lord is my strength. We're standing in your presence. The joy of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the joy, unspeakable joy. Oh, my soul, come bless His name. All that is within me say, the joy of the Lord is my strength. I declare that the joy of the Lord is my strength. It is my tower. The joy of the Lord
Ang kaligayahang ito hindi ibinigay ng mundo, hindi binigay ng kung sino man. But it comes from the Holy Spirit. So no one can steal it from you. Walang makakakuha ng kaligayahang ito. I speak joy to every heart and every soul in this place. I speak contentment. We shall not want. We shall not want. Because the Lord is our shepherd. Thank you, Lord. Sulit ay nasa aming harapan. Lakas mo ay tama sa kahirapan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng buhay at alinlangan. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kaya ibigay ng mundo. Katabanan mo, ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon.
Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyaya mo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo.
consuming. Thank God for all the blessings. Thank God for the strength, for the joy, and for the love. All honor and praises belongs to our God. Hallelujah. Praise the Father, praise the Son, and praise the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, sambitin mo sa iyong labi. Salamat, aking Diyos Ama. Salamat, Kristo. Salamat, Santong Espiritu. Sa kalakasan, salamat sa iyong biyaya. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Just sing it again with all your heart. Praise God from. Thank you, Jesus. All blessings comes from your throne, O God. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Yes, praise Father. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Yes, sing it again. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Jesus. Sige, malakas na palakpak, lahat ng papuring pagsamba. Praise Father, praise the Son, praise the Holy Spirit. All three in one. Hallelujah, hallelujah. Thank you for your wonderful works, oh God. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Holy Spirit, for the strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, we glorify you, we exalt you, we magnify your holy name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God, praise God, praise God. All honor and glory belongs to God alone. Amen. Amen. You can be seated. Magandang umaga po sa bawat isa. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay ibibigay ko muna kay Ate Jack. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Sino po yung naka-attend last week? Tayo po, no? Ang ganda po ng preaching ni Pastora. Yung pong preaching po ni Pastora na ano po ko dun sa story nung si Jesus, nandun po sila sa nandun po sila sa boat. Di po ba? May bumabagyo. Tapos natakot po yung mga apostles ni Jesus kasi si Jesus natutulog kahit na bumabagyo. So, inaano ko po yun, nag-strike po yun sa akin. Tapos sabi ko, during kinabukasan po ng prayer nung Monday, pinakita po sa akin ni Lord, in-explain niya sa akin, sabi niya, actually yung mga apostles, meron naman silang faith, naniniwala naman sila kay Jesus. Kaso lang, nung situation na yun, natutulog si Jesus. Sabi ko parang, Lord, parang kami, no? Sabi ko, pag may mga pinagdadaanan kami, may mga struggles, may mga situation na hindi namin alam kung saan kakapit. Alam po namin sa inyo po kami kakapit, pero kuminsan hindi po namin kayo naririnig. Kuminsan po akala namin hindi niyo po pinapakinggan yung mga panalangin namin. Pero isipin po natin na hindi naman po natutulog talaga si Lord. So kahit na sabi nga po dun sa kanta, sabi niya, even we don't see it, sabi niya, God is working. Even we don't feel it, God is working. So whatever situation we are in, always remember, kahit na hindi po natin nakikita, alam po natin na kumikilos po si Lord, no?
kumikilos po si Lord whatever situation we are in. At kung anumang situation ang meron tayo ngayon, kailangan lang po natin yung pagdaanan with faith, no, with confidence na kahit na ano po yung pinagdadaanan natin, kasama po natin si Jesus. At kung tayo po, kung kunyari nagdarasal tayo, kung hindi natin nakikita or hindi natin nararamdaman, sabi nga po, nandyan po yung Bible. And isa rin po sa mga na-reveal sa akin, sabi niya, "O nga no Lord," sabi nga, "You are with us," sabi ko. Ano pong sabi dun sa salita ng Diyos? "In the beginning, there is Word, and the Word is God." Sabi ko, "O nga pala Lord," sabi ko, "Ikaw to," sabi ko. "Ikaw to, ikaw yung Bible, ikaw yung mga salita mo, ikaw to Lord." So ayun nga po, whatever situation we are in, let's trust God, let us give our confidence to the Lord and read our Bible. Doon po mangungusap sa atin si Lord. And yun po, dadako po tayo sa ating offering. And I want to share, meron po akong nakitang preaching or a video about tithing. And that sabi po niya, and I wanted to share with you, sabi niya, tithing is not a financial obligation, sabi niya. It is a voluntary generosity based on faith. And also, it springs from a heart that's full of gratitude. It's not how much should I give or how much you give. It's the matter of the condition of the heart when you give. So, saliksikin po natin ang ating mga puso, no? God loves a cheerful giver. So, hawakan po ang ating mga kaloob and let's praise the Lord. And Lord, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for everything that we are and for everything that we don't have yet. Because we know, Lord God, alam po namin na hindi pa po namin to kailangan. The most important thing is you, O God. We have you in our midst. We have you in every steps of our lives, O God. Thank you, Father. Lord, saliksikin niyo po ang aming mga puso kung may nakikita po kayong karumihan. Kung may mga nakikita po kayong hindi po karapat-dapat, Lord. We allow you to cleanse us, oh Lord. Nilalagay po namin ito sa iyong paanan, Lord God. Maraming salamat po sa paglilinis. Maraming pong salamat sa paulit-ulit na pagtanggap sa amin. Kahit na sa aming karumihan, oh Lord. We cannot outgive you, Lord God. We cannot outlove you. Lord, napakabuti mo at napakasarap niyo pong magmahal at mahalin, Lord God. And Lord Jesus, alam niyo po ang mga pangangailangan ng inyong mga anak, Lord God. Kayo na po ang magpala sa kanilang mga kabuhayan. Kayo na po ang magpala sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, O Lord. And i-bless niyo po yung mga kapatid po namin. As of now, they're struggling financially, Lord God. I declare blessing in the name of Jesus. I declare prosperity, O God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. And Lord Jesus, ikaw lang po ang aming tinataas. Thank you, Father, for hearing our prayers. In Jesus' mighty name, amen.